Itinaas ng San Miguel Corporation, SMC, ang estimated cost ng Skyway Stage 4 o Southeast Metro Manila Expressway ng 23% sa 55.87 billion pesos mula sa dating 45.27 billion pesos. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Mula sa original na 45.27 billion pesos noong 2019, umakyat na ang estimate sa 55.87 billion pesos, isang dagdag na halos 23%. Ipinaliwanag ng San Miguel Corporation na ang pagtaas ay dulot ng inflation, mas mataas na presyo ng mga materyales, updated unit costs, at mga pagbabago o refinement sa scope ng proyekto upang sumabay sa kasalukuyang kondisyon ng merkado. Ang halagang ito ay current estimate pa lamang at sasailalim pa sa pagsusuri at pagsang-ayon ng Toll Regulatory Board, TRB, at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa kabila ng pagtaas ng budget, tiniyak ng SMC na hindi magbabago ang layunin ng 32.7 kilometrong expressway na pagdugtungin ang Arque South, Taguig, at Batasan Complex, Quezon City, upang mapaluwag ang traffic sa EDSA at C5. Ang Skyway Stage 4, na kilala rin bilang Southeast Metro Manila Expressway, SEMME, ay isang tollway na mag-uugnay sa South Luzon Expressway, SLEX, at Skyway sa pamamagitan ng Arque South o tinatawag noon na Food Terminal Incorporated, FTI, complex sa Bicutan at patungo sa Batasan Complex sa Quezon City. Sinasabi ng SMC na kapag natapos na ang Skyway Stage 4, papayagan ito ang paglalakbay mula Bicutan at Taguig hanggang sa Batasan area sa Quezon City sa loob lamang ng 30 minuto, pababa mula sa karaniwang 2 oras. Ang Skyway Stage 4 ay may kabuuang haba na 32.7 kilometrong at aabot sa 6 na lane sa kabuuan na may 3 lane sa bawat gilid ng carriageway. Ang expressway ay nahahati sa 2 segment. Inaasahang matatapos ang unang phase nito sa loob ng 2 taon matapos maayos ang mga issue sa right-of-way. Nauna nang nilagdaan ng SMC ang isang right-of-way na kasunduan sa paggamit noong February 3 kasama ang Department of Transportation, Department of National Defense, DND, at ang Veterans Association of the Philippines, na nagmamay-ari ng mga bahagi ng lupain na dadaanan ng carriageway ng Skyway. Kapag nakumpleto na, ang elevated at street level na toll road ay magbabawas sa oras ng paglalakbay mula sa Bicutan. Ang 32.7 kilometrong proyekto, na binubuo ng hanggang 6 na yugto, ay itatayo at pamamahalaan ng SMC affiliate na SMC Skyway Stage 4 Corporation sa ilalim ng 30 taong panahon ng konsesyon. Sinabi ng kumpanya na ang unang yugto ng proyekto ay maaaring makumpleto sa loob ng 2 taon, mula sa paglutas at pag-aayos ng mga issue sa right-of-way sa gobyerno. Ang Skyway Stage 4 ay makadagdag sa iba pang mga proyektong pang-imprastruktura ng San Miguel Group at maaaring magsilbing alternatibong ruta para sa timog at silangang bahagi ng Metro Manila, na makakatulong sa pagluwag ng pagsisikip ng trapiko sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue, EDSA, at C5, sabi ng SMC sa isang stock exchange filing. Ang mga orihinal na plano para sa proyekto ay magsisimula sa pagtatayo noong taong 2018 at matatapos sa 2025 ayon sa website ng DPWH. Ang pinakahuling mga pag-unlad ay nagpapahiwatig na ang unang yugto ng Skyway Stage 4 na proyekto ay makukumpleto sa loob ng 24 na buwan mula sa paglutas at pag-aayos sa pamahalaan ng mga issue sa
Sa ngayon, wala pang nababanggit kung magkano ang halaga ng pagdaan sa Skyway Stage 4, ngunit kung ang Skyway Stage 3, na sumasaklaw lamang ng halos 19 na kilometro, ay maniningil ng halos 300 pesos, para sa end-to-end na paggamit, asahan na ang Skyway Stage 4, na halos doble ang haba, na maningil ng higit pa. Ang Skyway Stage 3 ay ganap ng operational at nag-uugnay sa SLEX, Buendia, Makati, at NLEX, Balintawak, Quezon City. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamahabang elevated expressway sa bansa na may habang halos 18 kilometro. Noong huling bahagi ng 2023, nagkasundo ang SMC at Ayala Land na isama ang Arca South sa ruta ng Skyway Stage 4 para sa mas madaling access ng mga motorista sa Taguig. Nagpatupad ang Toll Regulatory Board, TRB, ng taas singil sa toll fees sa South Luzon Expressway, SLEX, at Star Tollway epektibo January 1, 2026. Layunin nito ang pagpapatuloy ng operasyon, maintenance, at mga pagpapabuti, improvements, sa expressways, kasama sa taas singil ang lahat ng klase ng sasakyan, Class 1, 2, 3. Samantala, patuloy ang river cleanup sa mga ilog tulad ng Tulyahan, Pasig at Bulacan Rivers. Higit sa 163 kilometro na mga ilog ang nalinis at nabuhay muli, upang makatulong sa pag-iwas sa baha sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Nakatakdang simulan ang pagtatayo ng Passenger Terminal Building ngayong 2026, bagamat may mga delay, binigyang diin ni Ramon ang na ito ang pangunahing prioridad ng SMC bilang isang game changer para sa bansa.